Lumipas ang panahon, at isang buwan ang lumipas. Sa labas ng kuweba ay may isang lambak na may matatarik na bangin sa malapit. Ang mga bangin ay may mga butas na inukit sa kanila. Sa loob ng isang kuweba, naisip ng bata sa kanyang sarili, may pagkakaiba sa pagitan ng isang taong pinapatay at isang taong hindi kailanman dinungisan ang kanilang mga kamay ng dugo. Kaya naman dinala ako rito upang ituro sa maliit na babaeng iyon kung paano pumatay. Dahil piniringan nila ako at dinala rito, malamang na wala silang intensyon na hayaan akong mabuhay. Nakahiga siyang walang magawa, humihingal para sa hangin. Ang kanyang katawan ay nasa isang tunay na kahabag-habag na kalagayan. Nang inig siya at sa malaking pagsisikap ay nagawang makaupo. Nangako siya sa kanyang sarili. Ang mamatay sa kamatayan ng isang estranghero ng hubad ng ganito, ngunit mayroon pa akong mga bagay na kailangan kong gawin. Tumingin siya sa babae sa harap niya at naisip ng may paghamak, maganda ngunit masama. Mas nakakalason pa kaysa sa lason, dapat kong nguyain ang ulo ng babaeng ito. Kailangan kong magtiis kahit mamatay ako. Sa determinasyong ito, tumayo siya at humakbang patungo sa babae. Nang makita ito, naguluhan siya. Lalaban ka na ba sa wakas? Tumangala siya dito at tumawa ng parang baliw. Nagulat siya sa nakita. Tingnan mo rito, ikaw na halimaw. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isa pang suntok sa kanya. Kahit na bumuga siya ng dugo mula sa tama, nakangiti pa rin siya. Ito ay lalong nagpakainis sa kanya. Ang halimaw na ito ay nakakatawa pa rin. Pagkatapos ay nagsimula siyang bugbugin siya ng mas mabilis at galit. Hindi ka lalaban kahit matapos kang bugbugin ng ganito. Lalaki ka ba talaga? Dahil mamamatay ka rin naman, bakit hindi ka tumayo at lumaban? Mula sa simula hanggang sa huli, walang intensyon ng bata na lumaban. Umupo lang siya doon ng tahimik at tinanggap ang bagbog. Pagkatapos siyang bugbugin sa mahabang panahon ay huminto ang babae na pagod at humihingal. Pagkatapos ay nagsimula siyang muling magpaikot ng kanyang chi. Dudurugin ko ang iyong mga braso at ulo ng sabay-sabay. Nang makita ito, kinuha ng bata ang kanyang pagkakataon. Tumayo siya, iwinasiwas ang kanyang mga braso, at isinaksak ang mga ito patungo sa kanyang mga mata. Bagamat ito ay isang sorpresang pag-atake, mabilis siyang sumandal at umiwas. Ngunit habang iniiwasan ang kanyang mga mata, hindi niya naiwasan ang kanyang ilong. Ang kanyang dalawang daliri ay diretsyong bumaon sa butas ng ilong nito. Ang dalawang nakatatanda na nag-uusap sa labas ay biglang nagulat sa tunog ng impact mula sa loob. Sa loob, ang babaeng natamaan ay bumabagsak pabalik. Hindi pinalampas ng bata ang pagkakataon at sinugod siya. Idinirekta niya ang sarili niyang ulo sa ulo nito. Sumigaw ang babae sa sakit mula sa isa pang tama. Hindi siya huminto, hinawakan ang kanyang ulo ng mahigpit gamit ang kanyang mga kamay bago subukang muling isaksak ang kanyang ulo sa mukha nito ng buong lakas. Maaaring pinahirapan mo at pinatay ang iba, ngunit sa pagkakataong ito ay ipakikita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng madurage ng pira-piraso. Pagkatapos magpakawala ng mga mura, patuloy niya itong ini-headbutt. Sakto namang sumugod ang dalawang matanda sa loob. Sila ay lubos na nangilabot sa eksenang nasa harap nila. Maaari kaya, binyantaan sila ng bata, huwag kayong lalapit. Ang matigas na ulo kong ito ay para sa pagdurog sa batang ito ng pira-piraso. Pagkatapos ay sinubukan niya itong i-headbutt muli, ngunit sakto namang kumilos ang matandang babae. Isang palm strike na may dalang nakakatakot na kapangyarihan ang lumipad sa kanya. Tumilapon ang bata bago pa man niya maibigay ang tama. Lumapit si Midagon at nagtanong, buhay pa siya? Dapat ko na ba siyang tapusin ngayon? Sumagot ang matandang babae, hindi. Hindi pa. Pagkagising ng aking apo, siya mismo ang lalamutak sa ulo ng hayop na iyon ng pira-piraso, unti-unti. Ang eksena ay bumalik sa 3 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng isang maliit na bahay, isang boses ng pagpapaalala ang umalangaw-ngaw. Ikaw na bata ka, bakit mo sinasabing ayaw mong mag-aral? Sagot naman ng isa pang boses. Ama, naniniwala ako na hindi ito ang paraan ng isang tunay na lalaki na ubusin ang lahat ng kanyang oras sa pagbabasa ng mga aklat. Muling umalangaw-ngaw ang boses ng pagpapaalala. Ikaw na hanggal, balak mo bang damiin ang dangal ng ating mga ninuno, maging sa kabilang buhay? Nagpaliwanag ang bata, hindi, ang pag-aaral ang nagpapadanja sa dangal ng ating mga ninuno. Upang maging isang opisyal sa hukbo ng emperador, dapat ay may namumukod tanging martial skills.
Bukod pa rito, ang martial arts ay gumagamit ng mga kamao, hindi ng brush at tinta, hindi ba, ama? Sabi ng nasa gitnang edad na lalaki ng may pagkainis. Hakhian, ikaw na anak, tinutuya mo ba ang iyong ama ngayon? Malamig na sumanghal ang bata at hindi sumagot. Nagbuntong hininga ang kanyang ama nang mawala ng malay sa eksena. Maya-maya, muling nagsalita si Chionan. Ama, may dahilan kung bakit kailangan kong matuto ng martial arts. Ang hayop na iyon, nil-8 ako at ang ating pamilya ni God. Hindi ako makukuntento hanggat hindi ko siya natuturuan ng leksyon. Muling sumigaw ang nasa gitnang edad na lalaki. Hanggal ka, ang ating pamilya ay pamilya ng mga iskolar, at ang pamilya ko ay isa sa mga mandirigma. Kung magtatrabaho lang tayo ng mas mabuti, maaari nating itaas ang katayuan ng ating pamilya ng mas mataas pa kaysa sa kanila. Pagdating ng panahong iyon, makakapagpasya ka sa kanyang kapalaran sa isang salita lamang. Nanatiling nakasimangot si Gian, pagkatapos ay sumigaw makalipas ang ilang sandali. Kailangan ko siyang labanan ng mag-isa. Ang galit na ito ay maaari lamang maayos sa isang tunggalian ng buhay o kamatayan. Ang paggamit ng kapangyarihan para mang-api ng iba ay hindi gawain ng isang tunay na lalaki, sagot ng nasa gitnang edad na lalaki. So, sinasabi mo na gusto mong matuto ng martial arts at maging isang ignorante at walang pinag-aralan na hanggal. Sagot niya, kung ganoon, paano naman ang aking kasunduan sa kasal sa dalaga mula sa isang prestihiyosong pamilya na napagpasyahan noong nasa sinapupunan pa lang ako? Sa mga salitang iyon, ang mukha ng lalaki ay naging kasing puti ng abo. Ikaw na bata ka, dahil nawala ng sasabihin ng kanyang ama ay nagpatuloy siya. Ngayon ay seryoso kung napagtanto na ang paghihiganti sa pamamagitan ng pag-aaral ay tumatagal ng napakatagal. Ngunit kung itititig ko ang dalawang kamay na ito sa mga kamao, ang lahat ay maaaring maayos ng mabilis. Sumigaw ang nasa gitnang edad na lalaki nang walang magawa. Xian, ikaw na anak. Kung isang panig lamang ang titingnan mo at hahatol ng mababaw, tatahakin mo ang maling landas. Sumagot siya ng walang pakialam. Suko na kayo, ama. Ang ating pamilya ay sikat sa katigasan ng ulo sa loob ng maraming henerasyon. Bukod pa rito, alam niyo naman ang sinasabi nila, kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang dahilan kung bakit ako napakatigas ng ulo ay dahil nagmana ako sa inyo, marinig siyang magsalita ng may tiwala. Ang lalaki ay nakatayo na lamang na nakanganga at walang magawa. Pagkatapos hawakan ang kanyang ulo at mag-isip ng matagal, may pumasok sa kanyang isipan. Paano kung ganito? Bakit hindi ka nalang makipagkasundo at hilingin kay Bungyi na ipaghiganti ka? Naririnig ko na ang mag-asawa mula sa pamilya bukong ang pinakabihasang martial artist sa kanilang clan. Dahil magiging mag-asawa naman kayo, tiyak na gagawin nila ang kanilang makakaya para tulungan ka. Pagkarinig nito, nanginig ang bata sa galit at itinitig ang kanyang mga kamao. Sinasabi niyo ba sa akin na umasa sa isang babae para hugasan ang kahihiyang ito? Paano nasasabi ng isang ama ang ganyang bagay? Ikaw pa naman ang dapat makaalam na ang isang tunay na lalaki ay hindi dapat nagpapaliban o nag-aalinlangan. Umasa sa isang babae, tunay na nakakaawa, nagbuntong hininga ang nasa gitnang edad na lalaki. Kung ganoon, ano ang balak mong gawin, Xian? Isipin mo ang iyong ina at kapatid. Matatag pa rin siya. Pakisuyo, hayaan niyo akong umalis. Kukuha ako ng isang mahusay na guro bilang aking master. Pagkatapos nyun, mag-e-ensayo ako ng mabuti sa martial arts, bubugbugin ang God hanggang sa kalahating kamatayan, at pagkatapos ay babalik. Sumigaw ang lalaki. Sa tingin mo ba mamamatay ka kung hindi ka matututo ng martial arts? Hindi mo ba maaaring pag-aralan na lang at itaas ang katayuan ng ating pamilya? Sagot ng bata ng may seryosong mukha. Nakapagpasya na ako. Muling nagngit-ngit ang mga ngipin ng lalaki at nagmura. Ikaw na hayop ka. Maya-maya ay umalangaw-ngaw ang boses ng pagpapaalala. Mga katulong, kunin niyo ang lahat ng gamit ng batang iyan at ikulong siya sa kanyang silid. Biglang bumagsak ang dilim. Lumuhod si Xian sa harap ng tarangkahan ng bahay at nagsabi, hanggang sa bumalik ako na natupad ang aking hiling, iiwan ko ang lahat. Ang lahat ng kanyang damit at sapatos ay hinubad at maingat na itinupi niya. Tiningnan niya ang bahay sa harap niya ng hubad at nagsabi, Ama, Ina, mangyaring maging maayos kayo. Soye at kayong dalawa ay aking mabuti at maging mabuting anak sa ating mga magulang.
Susundin ko ang mga yapak ng ating mga ninuno at ibabalik ang dangal ng ating pamilya gamit ang mga kamao ng isang lalaki. Sa ganoon, umalis siya nang walang anumang natitirang attachment, sinisimula ng kanyang landas upang lupigin ang martial world. Sa kasalukuyan, nagkamalay siya. Nawalan ba ako ng malay? Bigla niyang naalala ang araw na iniwan niya ang bahay. Gaano na kaya karaming oras ang lumipas habang nakatingin sa isang mangkok ng tubig? Nahulaan niyang nawalan siya ng malay sa loob ng 12 shin o 24 na oras. Nagpumiglas siya at gumapang patungo sa mangkok ng tubig. Ang sakit mula sa palm strike ng matandang lalaking iyon ay wala kumpara sa kung gaano ako kagutom ngayon. Mabilis niyang kinuha ang mangkok ng tubig at uminom ng mabilis, inubos ito sa isang iglap. Ang mangkok ay nahulog sa sahig at gamulong palayo, lumuluhod. Tumangala si Chian at napansin ang isang bagay. Bakit may sulat dito? Ito ay nasa Sanskrit. Sinasabi ba nito sa akin kung paano makakalabas sa lugar na ito? Mabilis niyang kinapa ang pader ng kuweba at itinuro ang kanyang daliri sa isang partikular na siwang. Ito ang paraan kung paano mahahanap ang labasan mula sa walang dugong kuwebang ito. Kung may lugar kung saan tatlong pasukan ng kuweba ang nakaharap sa isa't isa, iyon ang mag-aakay sa iyo sa labasan. Pagkatapos ay mabilis na gumapang si Chian sa loob. Ito ay isang mahabang lagusan na humahantong sa isang hindi kilalang destinasyon. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay nagawa niyang tumayo ng tuwid at kumilos. Ang kuwebang puno ng bato ay tila umaabot ng walang katapusan. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay nakatagpo siya ng isang balakid sa unahan. Itinulak niya itong maigi gamit ang kanyang mga kamay ng walang pag-aalinlangan. Ngunit nang hindi ito bumukas, isinugod niya ang kanyang katawan dito. Sa wakas, nagawa niyang itulak ang pintong bato at makalabas. Nang lumabas siya, ang nakakasilaw na liwanag ay naging dahilan upang hindi niya maidilat ang kanyang mga mata sa isang sandali. Pagkalipas ng ilang sandali, kumalma siya at tumingin sa paligid. Nasaan ako? May mga buhay na nilalang dito. Hindi ko na kailangang mag-alala sa pagkain. At ano ang mga estatwang iyon? Hindi niya gaanong pinansin ang mga ito at mabilis na tumakbo sa isang palumpong, nilalamon ang mga nilalaman nito ng mabilis. Una, bubusugan ko ang aking tiyan gamit ang lumot na ito. Sa isang iglap, nakakain na siya ng napakaraming lumot. Pagkatapos ay yumuko siya at uminom ng ilang lagok ng tubig. Doon lang siya muling tumingin sa paligid matapos mabusog sa pagkain at inumin. Ang kanyang paningin ay nahulog sa mga estatwa sa likuran niya. Binasa niyang muli ang mga salitang nakasulat sa mga ito. Tanging ako lamang ang makakalaban sa paglipas ng panahon. Bayan Chonjek na may kapangyarihan ng buhay at kamatayan sa aking kamay. Walang makakapatay sa akin at hindi ako kailanman tatanda. Waguha, walang makakatalo sa aking siyam na kamao. Shilo Mujukya. Pagkatapos ng isang mabilis na sulyap, mamulong siya. Pinakagusto ko ang huling linya. Ano ang mga aklat na iyon? Lumapit siya at kumuha ng isang aklat para tingnan ito. Isang tala-arawan. Ang bawat isa sa kanila ay nagtala ng kani-kanilang mga kwento. Tingnan natin. Ito ang tala-arawan ni Chilo Mujoka. Ang nilalaman ng tala-arawan ay ang mga sumusunod. Ang aking mga magulang ay mula sa nayon ng Hangan sa lalawigan ng Sichuan. Ako ang panganay na anak ng isang mahirap na pamilya sa isang tigang na mabato na nayon, ngunit hindi ako ay trinato bilang isang anak sa bahay na iyon. Habang ang mga tao ay nabubuhay sa pagkain, ako ay nabuhay sa bagbog noong taon na naging 6 ako. Isang mahabang tagtuyot ang humantong sa isang mahinang ani. Ang mga pamilya ay nagsimulang gamitin ang kanilang mga anak bilang pagkain. Ipinagpalit ako para sa pagkain sa isang bata mula sa pamilya kong, ngunit hindi ako nagalit. Ang tadhana ko ay bugbugin hanggang mamatay. Naisip ko na ito ang pinakamabuti. Ayaw kong mabuhay gaya ng iba. At kahit papaano ay mabubusog ang aking tiyan. Ang kaisipan pa lang na maging pagkain ay naglalaway na ako. Ngunit ang mga plano ng tao ay hindi makakadaig sa kalooban ng langit. Ang matandang lalaki ng pamilya kong ay biglang bumagsak at namatay, at ang kanyang asawa ay nabulunan hanggang mamatay habang kinakain ang laman ng kanyang asawa. Sa huli, ako na lang ang natira. Nabuhay ako sa pamamagitan ng paggawa ng natitirang karne. Pagkatapos nyun, nagkataong nakilala ko ang aking master. Naghahanap siya ng isang disipulo na mapapasahan niya ng 9 Revolutions Invincible Fist School,
at nahanap niya ako. Pagkalipas ng panahon, sinabi sa akin ng aking master na ang lahat ng trahedyang nangyari sa paligid ko ay dahil sa aking likas na pagnanais na pumatay. Simula noon, masaya ako na nalampasan ko ang gutom at na-realize ko na ang aking tadhana ay ang tahaki ng landas ng martial arts sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ito ang kasaysayan ng Nine Revolutions Invincible Fist School. Ang pundasyon ng Nine Revolutions Invincible Fist School ay ang Shenzhen School. Bago ang kanyang kamatayan, si Wong Chongyang, ang nagtatag ng Shenzhen School, ay nag-iwan ng mga salita, walang hindi matatalong martial art sa mundong ito.